Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ang problema, sabi ni Presidente, at ito'y patungkol kay BP Leni. BP Leni, makinig ka. Kasi ang dami reklamo ni BP Leni dyan sa Dolomite na yan ano bang gustong gawin natin? Sabi ni Presidente BP Leni, ano bang talagang gusto mo? Ang problema kasi nitong white sand, we're not doing enough daw. What we can do with the germ. Kung baga, kasi itong si BP Leni naman, wala nang ginawa ito, kundi mamintas, pumuna. O kaya, tuloy sabi ni Presidente, anong gusto mo? Gusto mo, spray na natin ng buong Pilipinas para mawala na yung germs. Alam nyo, yung salita ni Presidente yun, aba, talagang kuminsan di mo malaman kung they're using their brains. Ba, nililiteral nila sa Presidente. Bakit? Ano ba kayo? Hanggang ngayon, hindi nyo malaman kung paano nyo babasahin. Taga-4 na taon ng ganyan ng estilo ni Presidente, hindi pa kayo sanay. Ay, nako. Sabi po ni Presidente BP Leni, the government can spray the entire country with pesticide to kill the coronavirus. That is what Vice President Leni Robredo wants. O BP Leni, kasi dami mong reklamo. Ano ba talagang gusto mo? Gusto mo i-spray natin buong Pilipinas para wala ng virus? Wala ka naman kasing ginawa, kundi magreklamo naman Pagkatapos, nagbibigay ka ng mga mungkahe. Yung mga mungkahe mo, matagal nang ginagawa, at palagi ang ginagawa. Paano naman? Sino hindi naman maiinis? Ang problema kasi, BP Leni, if you make suggestions like that, measures that are being done by the government or already done or finished, ang lumalabas, sinisiraan mo ang gobyerno, pinalalabas mo na walang ginagawa. Yan ang problema. Sabi nga natin, kung ikaw ba, BP Leni, mulat sa poll, pinangunahan mo yung manawagan sa taong bayan, tayo po ay magsuot ng face mask, tayo po ay magsuot ng face shield, tayo po ay mag-observe ng 2-meter distance, tayo po ay mag-wash ng hands for 20 seconds with soap and water, sapagkat pag ginawa po natin yan, yung pong kalaban nating coronavirus ay wala na siyang platform, wala na siyang matatapunan ng kanyang makamandag na sakit at ibibigay sa atin. Kung yung bang ginawa mo, naku, maniwala ka, ako ay puring-puri sana kita. Kasi mga tao, siyempre, magandang pakinggan yun. Alam niyo po tayo mga Pilipino, sutil tayo Kailangan paulit-ulit na pakiusap, panawagan, para mailagay sa consciousness po natin. Kaya nga, paulit-ulit din. Hindi ba napapansin? Programa natin, sa simula, sa katapusan, yun ang panawagan. Si Presidente rin, tingnan niyo yung kanyang weekly televised address, palagi niya rin binabanggit yun. Yan ang gawin mo, BP Leni. Kaya sinasabi ni Presidente, the only thing we can do really is wear a face mask and wait for the vaccine. Yun din ang sinasabi po ni Dr. How do you pronounce that name? Fauci? Yung pong number 1 na doktor sa buong mundo, kinikilala. Yun ang sinasabi, kailangan talaga mag-wear tayo ng face mask. Huwag ka nang magdagdag, sabi ni Presidente, napalakihin mo pa ang problema. Problema na nga puro ka pa kantsaw, puro ka sisi, puro ka reklamo. Huwag ka nang magdagdag, sabi ni Presidente, ng isang bagay sa pandemya sa pamamagitan ng irresponsable at reckless na mga payag na walang ginagawa ang gobyerno or kulang ang ginagawa ng gobyerno. What you're trying to do is delude people about. Parang pinalalabas mo gaya na sinabi natin kanina at sabi ni Presidente nga, nabigo ang gobyerno. Ginawa na natin. We have done our best.
sabi ni Presidente. We have responded to the medical needs. Hirap na nga at the very cost of human effort by Secretary Duque with all na mga atake. We're surviving, we're only waiting for the vaccine. Talaga naman yung katotohanan. Sabi nga ni Presidente. Ano ba bang gusto nyo? May ospital, may mga quarantine, may mga testing, may kama, at may punerarya. Pero tandaan nyo 97% ang recovery natin. Ibig sabihin, we're winning over this virus. Hindi naman po pwede forever tayo. I keep on saying, we cannot be chained by this virus. We cannot live in fear. We have to live with it. Yan ang malaga po. Kaya, yun ang paulit-ulit na panawagang gawin nyo na lang sa oposisyon. Kayo, tayong lahat, ay mag-observe ng minimum safety protocols. Ito naman si BP Leni, react naman kagad. Hindi lang basta ospital, kama, punerarya ang kailangan natin. Ito raw po ang gawin natin. Suppressing the pandemic by means of medical and non-medical intervention. Ginagawa na nga yun. Ano ka ba naman, BP Leni? Number 2, sabi niya, overcoming humanitarian emergencies including poverty. Ginagawa na rin yun. Matagal na. Unemployment, mental distress. Pangatlo, sabi niya, restructuring public and private finances in the wake of the pandemic. Ano ba nga ba? Kita mo na. Yung kanina yung sabi nung isang economist, tayo ang rising star sa Southeast Asian region sapagkat yung mga economic managers daw natin, maganda ang pundasyon, magaling. O ikaw naman, iba naman ang sinasabi mo. Restructuring public and private finances, yun nga, ginawa na nga natin yun. Rebuilding the economy, inclusive, resilient, and sustainable way. Ang problema, puro ka lang generalities. Hindi mo naman masabi eksakto kung anong gusto mo. Kasi nga, pag sinabi mong ganito ang dapat gawin, ibibigay natin sa spoon feed ko sa iyo. Ito yung sinasabi mo, may batas na yan. Ito, may direktiba si Presidente dyan. Ito, may circular na dyan. Ito, merong memorandum dyan. Kaya hindi mo masabi, kasi sigurado mabubuking ka. Happy Pileni. But iniisip ko naman, siguro sabi ni BP Leni, kahit pabanatan niyo ako, enjoy naman ako dahil araw-araw. Pag ako bumabanat sa gobyerno, binabalikan ako, di palaging ang pangalan ko nasa dyaryo. Kumaga, relevant na relevant ako. Oo nga naman, BP Leni, yung ba gusto mo? Ito, pareho ka ni Kiko. Kiko, again, I will advise you to seek counsel from your younger brother, Anthony Pangilinan. Malayong magaling sa iyo. Marami kang matututuhan doon. Sabi naman ni Kiko, sa simula pa lang, mabilis ang naging pagkilos ni Vice Presidente Leni. Pinupuri niya si VP Leni kasi daw, comprehensive, inclusive, participatory approach inspires others to unite and work together. Ano bang ginawa ni VP Leni? Na pinuri natin. Ang ginawa niya po, lumikha siya ng sarili niyang proyekto, nangalap siya ng mga donasyon, so pinamimigay niya. Tapos, pati yung mga services ng bus o ano bang tawag doon, yung mga vans. Sabi, tumulong siya. Pero, yung pong ginagawa niya, matagal nang ginagawa ng pamahalaan. At, hindi lang ito, hindi lang ito maliit na gaya ng ginagawa. Ito sa pangkalahatan sa buong Pilipinas. Sabi nga natin, yung hindi niya kailangan nga ng malaking budget Kasi, pag siya'y nanawagan sa mga kaibigan niya, mga tagahanga niya, magbibigay talaga ng mga ayuda. Di ba, may binida na ako sa inyo, isang cabinet member, ginagawa rin yan. Pero, hindi nagpapa-media coverage, kagaya mo, BP Leni. Ito naman, sino naman to? Spokesman niya. Huwag na nga yan. Ito naman dispalinghado rin ng mga salita nito. Hindi rin nagre-research ito. Ay, nako.